Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay papalikan natin kung ano nga ba yung pinakang introduksyon ng syllabus natin na kontekstualisadong komunikasyon. At mula roon ay ating bibigyan ng paglilinaw at kaunting ideya ang pagtataguyod ng wikang pambansa sa mas mataas na edukasyon at sa lagpas pa o higit pa na expectation natin sa pag-aaral ng wikang Filipino at pagpapanatili ng wikang Filipino, pag-aaral nito, asignatura, panitikan sa kolehiyo. At dito rin ay bibigyan natin ng paliwanag ang mga katanungan na inilahad sa inyo maging sa recitation na ginanap doon sa ating mga previous class. Ating simulan ang mga layunin. Simulan natin sa layunin ng bagay na ito. Babalikan natin ang mga layunin na dapat nating na-target doon sa unang bahagi ng pag-aaral. At dito ay makikita natin kung ano nga ba yung kabuluhan ng pagkakaroon ng wikang Filipino, ano ba yung saysay nito, bakit kailangan na kaya nating maipaliwanag yung kabuluhan niya, yung paggamit ng wika, kung paano ito gagamitin sa komunidad at sa kabuuan ng ating bansa. So, tinitingnan natin yung anggulo na yun na kung paano mo matatarget yung layunin na ito. Ikalawang layunin ay ang makagawa ka ng isang malikhain at nakapangihikayat na presentasyon kung saan inaasahan na ikaw ay aakma doon sa iba't ibang konteksto ng pagka-Pilipino natin. So, ano-ano nga ba yung mga yon at ano yung gagamitin natin na platform para maipakita natin o maging malikhain tayo at makapanghikayat tayo para iparating yung ating mga advokasya pagdating sa pag-aaral ng wika. Ang kasunod na layunin ay ang mabigyan natin ng pagpapahalaga sa sarili, mula sa sarili natin, ang wikang Filipino, gayon din sa iba't pang antas sa mas mataas pang larang. Tinitingnan natin yung anggulo na kaya mo na makapagpahayag gamit ang wikang Filipino, ang konteksto ng pagka-Pilipino sa sarili mong paraan pero sa mas mataas pang antas at doon sa mas mataas na nabibilang sa mas maganda at mataas na larang na ating pwedeng mapuntahan. Katlo, ayan, tinatalakay rin natin ang advokasya at kita natin kung ano yung advokasya ang inaasahan natin, na maikling kasaysayan advokasya ng Tanggol Wika. So, expected natin na nakatuon tayo doon sa pag-aaral ng Tanggol Wika at yung mga kapatid na mga organisasyon nito, kung kailan ito nabuo, kung ano yung nagawa nila at sino nga ba yung talagang nagkaroon ng inisyatiba para mapanatili yung pinag-aaralan natin ngayon na wikang Filipino dito sa kolehiyo. Ikalawa, yung mga posisyong papel, susuriin natin yan kasi sa susunod na exam ninyo ay matatagpuan ninyo doon kung alin ba o sino bang mga paaralan, mga paaralan yung nagsabi at nagkaroon ng stand na ganito. Halimbawa, yung pagpapanatili at pagsasabi na pinaiigting nila na hindi dapat mawala ang pag-aaral ng wikang Filipino dahil ito'y identidad natin at kapag tinanggal na ito, pag tinanggal natin ito ay tipong tinanggal na rin natin yung identidad natin bilang isang Filipino. So, yun yung anggulo na tinitingnan natin. Maliban doon, tingnan natin at gagamitin o pag-aaralan ang Filipino bilang wika ng komunikasyon sa kolehiyo at sa mas mataas na antas. So, yung pag-aaral at pagpapalaga sa wikang Filipino, ang labis natin binibigyan ng focus dito para magamit mo sa paraan ng pananalita mo, hindi lamang sa komunidad, kundi kapag nagbigay ka na o naglantad ka na ng stand mo sa isang particular issue about wika, kung magkakaroon man, 'di ba? So, yun yung tinitingnan natin. Maliban doon, mas magamit mo sa pambansang kaunlaran yung wikang Filipino. Ang kasunod nito, pinakita sa inyo kung ano yung expected na output ninyo na minsan binibigyan ng pagbabago ng inyong guro para mas mapadali ito. Pero syempre, tina-target pa rin natin dun sa puntong iyon, yung pinakang layunin. Na gagamitin natin ang mga materyales na ito, ang mga posisyong papel,
na matatagpuan rin natin mismo sa syllabus kung saan paaralan ito nanggaling, ano yung mga stand nila, gaano ba nila ipinakita na talagang mahalaga at dapat manatili ang wikang Filipino maging ang panitikan at sa kolehiyo na siyang naging pundasyon para sa inyo para pahalagahan ito at lalo pang pagyamanin yung ating wika. Kasunod na punto ay ang mga babasahin, ang mga dokumentaryong napapanood natin sa YouTube kung saan kaakibat iyon ng labis pang pagpapalaganap at pagpapabilis ng pakikibaka ng tanggol wika doon sa ginawa na pakikipaglaban nila sa CHED doon sa memo na inilabas noong taong 2013. So yun yung timeline naman na ating pag-aaralan, ano, kung paano nagsimula ang kanilang pakikibaka at hanggang saan ba humantong ito, natapos saan tapos na ba talaga. So yun yung isa. Then karagdagan na materyales nandiyan na kung Pilipino ang pambansang wikang dapat pang ipaglaban ayon kay Contreras. Si Contreras, kung hindi ako nagkakamali sa aking pagkakabasa na nakapaloob natin sa module, ay makikita natin na si Contreras ay nasa paaralan ng DLSU Manila kung saan siya isa sa nagpaabot ng liham about sa CHED, para doon ay makita nila na talagang may problema sa nais nilang ipalaganap noong taong 2013. Sa nais nilang ipagawa. Dahil sa pagnanais nilang tanggalin yung so, yun yung mga materyales na ating gagamitin. Then ngayon, ay pinakita ko sa inyo kung ano ba yung outcome o output na kaya nating magawa mula doon sa siyam na oras na inilaan para sa unang module. So, tinitingnan natin na meron talaga kayong pagsusuri sa mga posisyong papel na yon, ano yung pinagkaiba ng mga posisyong papel na yon, though iisa yung kanilang tinutungo. Iisa yung binibigyan nila ng focus. So ngayon, ang ilan sa inyo ay nakagawa na ng video, ang ilan naman ay pinagawa ko ng collage para sa pagsasabi, pagbibigay ng kanilang advokasya tungkol sa wika. At nagkaroon tayo ng mga gawain. Yan, medyo i-slide na natin para magpatuloy tayo dun sa pinakang introduction. Nakita ninyo, yan, bago yon ay binigyan din natin ng linaw kung ano nga ba yung posisyong papel at sinabi natin na ito yung mga posisyong papel na ating binibigyan ng pagsusuri. Maliban dito, binigyan natin ng definition ang posisyong papel at sa aking pag-uulit, ito tila isang debate, paraan ng pangangatwiran na siyang nagsasaad ng mga pangangatwiran mo sa tipong makatotohanan sa iyong pananaw dahil nga may inihanda ka rin naman ng mga katibayan. Pero wag nating kalilimutan na mahalaga na yung ating posisyon o yung ating posisyong papel na gagawin ay talagang sasaligan natin ng mga ebidensya at mula sa mga ebidensya na yon, ito ay sisikapin natin na makarating doon sa Korte Suprema o maging kaso para yung kwento na yon or yung pinakang stand mo na yon ay mapakinggan ng marami, mapag-usapan, maupuan hanggang sa makita natin kung meron nga bang naging pagkukulang? Talaga bang dapat ito ay pinag-uusapan o ito naman ay isa lamang pag-aaral na siyang dapat ilathala para magkaroon tayo ng karagdagang referensya para doon sa mga kasunod pang pag-aaral nito. So, merong ilang mga paksa na pupunto sa pagiging research at meron din naman na magiging kaso kagaya ng ilan kagaya ng pakikipaglaban ng tanggol wika sa kauna-unahang posisyong papel na naganap sa kasaysayan ng pag-aaral ng wika.
So, yan. At dinagdagan ito ni Grace Fleming, inilahad din sa inyo ang layunin, bakit sumusulat tayo ng mga posisyong papel. Nandyan rin yung dapat nating isaalang-alan sa pagsulat ng posisyong papel, paano tayo mangangatwiran mula una hanggang sa dulo ng ating pagbibigay at paglalahad ng ating nais ipunto sa isang posisyong papel. So, ngayon ay ating tunguhin kung ano nga ba kung bakit nga ba pinag-aaralan yung asignaturang Filipino at pambansang wika. Sa yun yung tanong natin eh. Baka, kasi minsan kapag na-encounter mo yung isang teacher, sasabihin sa'yo, bakit mo pinag-aaralan yung math? Magagamit mo ba yan sa pang-araw-araw mong buhay? Bakit mo pinag-aaralan ng Filipino? Paano mo yan magagamit sa pang-araw-araw mong buhay? Yung kaalaman mo sa wika, paano at bakit kailangan pag-aralan mo? Hindi lamang yung malalalim na salita, kundi bakit kailangan na madala mo pa sa mas mataas na level yung paggamit ng wika. So, yan ay iiwanan kong tanong sa inyo at pwede nyo namang ilagay doon sa comment section yung inyong mga naging kasagutan kung bakit kailangan na pag-aralan yung asignaturang Filipino at ang ating pambansang wika. Ngayon, marapat lamang na umpisahan natin yung ating tanungan sa puntong ito doon sa unang tanong na tungkol sa wika. Kung bakit kailangan na palasak, mayroong iisa o mayroong palasak na wika tayong lahat. Yun yung pinakang una nating katanungan. At para sa kalinawan, ano nga ba ang saysay ng pagkakaroon ng wikang palasak sa lahat? Ang bawat tao ay mayroong kanya-kanyang paraan ng pagpapaliwanag, kanya-kanyang paraan ng pangangatwiran, kanya-kanyang paraan ng pag-unawa sa kanyang kausap, maging sa kanyang sarili. At ngayon, kung hindi magkakaroon ng iisang wika ang dalawang taong nag-uusap, hindi magkakaroon ng kabuluhan at tamang pag-unawa yung dapat na makuha ng bawat isa sa kanila. Kung magkakaroon ng isang wika na palasak, meron tayong kaisahan, meron tayong makikitang pagkakaisa dahil sa nagkakaintindihan ang dalawang tao. It's just like pag-ibig eh. Kapag ang dalawang tao ay may iisang tinitibok, yung tipong nasa gitna sila na tinitibok ng puso ko ay ikaw at tinitibok naman ng puso mo ay ako. So magtutugma tayo dun sa gitna at makikita natin yung idea na nagkakaintindihan tayo. Yun eh. Doon pa lamang sa sinabi mong mahal kita at sinabihan ka ng mahal ka niya, makikita mo na nagkaintindihan kayo at yung pagkakaintindihan na yun ay magre-result pa ng mas mataas na ideya ng pag-ibig, di ba? Kumbaga sa pagiging magkasintahan ay magiging mag-asawa hanggang sa tatanda ng panghabang buhay hanggang sa ayun na, makarating tayo dun sa tinatawag at sa konsepto ng forever natin sa ating mga sarili. So kapag meron lamang iisa na wika ang dalawang tao, ang mga tao sa paligid, nagkakaroon tayo ng iisang identidad, ng iisang pagkakaunawaan. So, dahil doon, magkakaintindihan tayo, walang gulo, kasi walang sakitan, no? Kasi naipaliwanag mo, kasi nasabi mo, at naintindihan niya kung ano man yung sinasabi mo. Yun yung saysay kung bakit kailangan mayroong iisang wika ang bawat mamamayan, lalo na sa iisang bansa. So, yung mga foreigner natin, di ba merong ilan at marami-rami naman na sa kanila, yung nag-a-adjust at nag-aaral ng wikang Filipino kasi alam nila mismo kung paano yung struggle kapag nakipanayam sila, kapag nakipag-usap sila sa mga Filipino. Kasi gano'n naman eh, kung ikaw ay pupunta sa ibang bansa, gagamitin mo yung wika nila para maintindihan mo sila. Same doon sa Pilipinas, nagagamitin nila yung wika natin para maintindihan nila tayo at magkaintindihan tayo pareho. So, yun yung kauna-unahan na
ideya kung bakit mahalaga yung pag-aaral ng wika. Kahit pa sabihin natin na marami ang dialekto na mayroon ang Pilipinas, sisikapin pa rin natin na mag-adjust dun sa mga dialekto na yan para tayo bilang isang Pilipino ay magkakaroon ng kaisahan, kaangkupan dun sa isang particular na pananaw at ideya na dapat ay taglay natin pareho. Okay? So, yun yung kauna-unahan nating binibigyan ng kasagutan. Kayo, pwede kayong mag-iwan ng inyong mga naging sagot, pero makikita naman natin ito doon sa module. Nakabase ito doon sa module na ibinigay ko sa inyo. Ang kalawang tanong ay ano ba yung katangian ng wika na binigyan ng katuturan ni San Buenaventura, 1985. So, binibigyan niya ng linaw na ang wika ay isang larawan na binibigkas at isinusulat. Ito ay isang kahulugan, tagpuan, tambakan, imbakan at deposito ng kaalaman ng isang bansa. So mula sa wika ay masasabi natin ano nangyari sa Pilipinas, ano ang nangyari sa bawat mamamayan, ano yung magagandang kasaysayan, saan matatagpuan yung mga magagandang lugar na siyang parang kapag inilarawan mo ay tila kapag inilarawan mo gamit ang wika ay tila isang makatotohanang larawan, isang makatotohanang lugar. Kasi 'di ba, pag ikaw ay nagsasalarawan ng isang tanawin sa Pilipinas, malalaman mo naman kung saan matatagpuan yung bulubundukin, kung saan mayroong maganda at perpektong bulkan, kung saan mayroong puting buhangin, 'di ba? Pero dalawa na 'yan ngayon, hindi na lamang Boracay yung may konteksto na puting buhangin, ano? Yung Manila Bay bilang update. So, 'yun yung nakikita natin na deposito ito ng kaalaman ng isang bansa sa lahat ng anggulo. Hindi lamang sa kasaysayan nating mga Pilipino, kundi doon sa magagandang pwede nating ipagmalaki doon sa mga turista na dadayo sa atin or yung mga foreigner na nandito na sa ating bansa. Ikalawa, ang wika ay isang ingat yaman. Ingat yaman siya sa konteksto ng mga tradisyon natin. So mula doon sa mga naging tradisyon natin na until now ay pinagdiriwang natin, nagkakaroon tayo ng kalipunan ng mga tradisyon, kalipunan ng mga pangyayari sa Pilipinas. Yun ay dahil una sa wika. Then, sa madaling salita, sinasabi ni Buenaventura na ito raw ay isang kaisipan ng isang bansa, yung wika. Kaya ito'y tapat sa pangangailangan at mithiin ng sambayanan. Kapag iiyak ka, kapag ikaw ay tatawa, kapag sasabihin mo sa tao na galit ka, hindi ba't nagsisimula tayo doon sa paggamit natin ng wika? At doon pa lamang ay makikita na natin na nagiging tapat yung wika dahil sa unang paggamit pa lamang natin nito ay naipapahayag na natin ang ating sarili, na kikita na natin ano ba yung minimithi ng ating bansa, no? So nakikita natin yung kahalagahan at yung kagandahan ng paggamit ng wika na siyang ibinigay sa katuturan ni Buenaventura. Ngayon, kasunod ng katanungan naman ay ano nga ba ang kasaysayan ng wikang pambansa? Kung susumahin natin sa tatlong salita, ito po yun. Mula sa Tagalog bilang batayan, naging Pilipino at naging Filipino. Ang nagkaroon ng problema dyan sa unang punto ay yung nag-away-away. I don't know kung literal na pag-away-away nga ito, ano? Pero nagkaroon ng pagtutunggali doon sa konteksto na kung ano nga ba yung magiging patayan ng wikang pambansa. Kasi ang gusto ng mga Cebuano ang maging batayan. Ang gusto ng mga Filipino o ng mga Tagalog, syempre Tagalog. Pero dahil sa pag-aaral, nakita ng napili ni Manuel Quezon na Tagalog ay marami sa mga Pilipino ay gumagamit ng
Tagalog. So, para hindi na mahirapan at kaunti na lamang yung mag-a-adjust para dito, ay gawin nating batayan yung Tagalog para makabuo tayo ng wikang pambansa. At naging Filipino naman ito bilang F, dahil sa palagian at labis nating panghiram sa wikang Ingles hanggang sa kalaunan ito ay naging Filipino na. Ngayon, tinitingnan din natin yung laman ng 1935 Constitution, Article 14, Section 3, kung saan ay sinasabi rito kung bakit kailangan na pag-aralan din natin ang wikang Filipino sa kolehiyo, no? O sa paaralan. Sinabi nito, pero bago magkaroon ng ganitong konstitusyon sa Article 14, Section 6, ay ipinakita muna sa atin ang Article 14, Section 3 about sa wikang pambansa na nagsasabi na nagkaroon ng hakbang sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng wikang pambansa batay sa umiiral na katutubong wika. So mula sa Tagalog ay magkakaroon tayo ng tatawagin na wikang pambansa. Yan ay sa pamumuno ni Manuel Quezon. Yan. At noon nga taong 1936 ay binigyan na ito ng talagang hakbang ni Manuel Quezon. Nagkaroon na ng pagtatatag ng surian ng wikang pambansa o sa ngayon ay tinatawag natin Komisyon sa Wikang Filipino. Nagkaroon pa ng kasunod na pag-aaral para magkaroon talaga tayo ng wikang pambansa. At siya yung naatasan na mag-aral dito. Siya yung sinabihan ni Manuel Quezon na pag-aralan mo yung wika, ano yung possible na magiging batayan, Philip Tagalog ba, Cebuano ba, Waray, Kankanai, at ano pa man. So, nakita natin na si Jaime de Vera ang siyang nakapili dahil nga doon sa marami ang mga Filipino na gumagamit na ng Tagalog. So, yun yung isa sa naging batayan nila kung bakit Tagalog rin ang pinili. At taong 1937 naman ay inilabas yung tagapagpaganap bilang 134. At sinabi dito ni Manuel Quezon na Tagalog ang batayan na wika na gagamitin sa pagbuo ng wikang pambansa. Yan ay nasa 1937 tagapagpaganap bilang 134. At ngayon, ano ba yung naging dahilan? Yan, nasabi na ito kanina na ipaliwanag na kung bakit ang letter P ay naging letter F sa Filipino. Ito'y bunga raw ng labis na panghiram sa alpabetong Ingles. So, atin lamang itong binabalikan. Ang kasunod pa nito ay ang katanungang sa inyong palagay, bakit Tagalog ang naging batayan ng wikang pambansa? Gayong maraming ibang wika sa Pilipinas. Marami ang pwede na maging batayan. Pero nasagot na natin ito, mula dun sa mga una nating nasabi. At alam nyo ba na mayroong tatlong dahilan dahilan para masabi natin kung bakit kailangan na magkaroon ng wikang pambansa o pag-aaral tungkol dito. So, narito yung tatlo. Una, para sa bansang kaunlaran. Ikalawa, bilang tugon sa hinihingi ng konstitusyon, at ang ikatlo ay bilang daan sa mas lalong pagpapaigting ng ating identidad. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, merong posisyong papel na nagsasabi talaga na kapag ka nawala yung Filipino, yung pag-aaral ng Filipino, para mo na rin inalis sa mga mag-aaral, maging sa mga guro, yung pagka-Pilipino nila. At malaking issue po yun kasi Pilipino tayo Bakit mo hahayaan na mawala yung pagka-Pilipino na yun sa'yo? May mga tao nga dyan na talagang gagawin ang lahat, maipagmalaki lang ang pagiging Filipino nila, ang pagiging mamamayan ng Pilipinas. So, tayo rin bilang isang ordinaryong mamamayan ay talagang responsible para dun sa bagay na iyon. Ngayon, bibigyan ko kayo ng kaunting kaalaman patungkol dito sa kung ano ba yung
ano ba yung tinatawag nating pambansang kaunlaran? Paano ba tayo sasabay doon? Kasi yun 'di ba yung dahilan kung bakit natin pinag-aaralan yung wikang Filipino sa mas lampas pa o lagpas pa na pag-aaral. So yun nga, ang una ay ang para magamit natin ito sa pambansang kaunlaran at tinitingnan natin dito, ito bilang karagdagan lamang na impormasyon, ano? Tinitingnan natin dito yung anggulo na naisulat ni Dr. Rosario Rizal sa kanyang Noli Me Tangere na kasi ang tangere po ay Noli Me Tangere, kung hindi ako nagkakamali, ito ay galing sa Latin, ano? At sa ilan sa mga aklat na nabasa ko, ito binibigkas as tangere. So, pero it's up to you po kung tangere or tangere ang inyong gagamitin. Sinabi niya doon, binigyan niya ng katauhan si Piloso Potasio para ipakita sa atin ano ba yung tatlo na paraan ng pagsabay sa kaunlaran at matatagpuan ito sa kanyang Kabanata 53 na nakasulat kung pagbabatayan natin ay nakasulat sa wikang Kastila, makikita natin itong ganitong dialogo kung forgive me kung hindi ko mababasa siya sa tono, ano? Kasi sa tono ng wikang Kastila, kasi hindi naman ako Kastila, pero I will try my best. Sabi rito, de tres maneras se puede ir con el progreso, delante, al lado y detrás. Los primeros le guían, number 1. Los segundos se dejan levar, and los últimos son arrastrados. Yan daw yung tatlong paraan ng pagsabay sa kaunlaran. Ang tanong ko dyan sa iyo, saan ka? Sa los primeros le guían? Mag-isip ka, no? Habang hindi ko pa isinisiwalat. Ang ikalawa, los segundos se dejan levar. Number 3, los últimos son arrastrados. Ano ba yung pagsasalin niyan sa wikang Filipino? Ang tatlong paraan ng pagsabay sa kaunlaran ay ang harapan, kasunod, at likuran. Sa ibang konteksto, ang una na masasabi natin na umuunlad ang ating bansa kapag ito ay nasa bahagi na ng intelektualisasyon or intelektualisado na yung ating wika. At ibang pag-aaral ito, ano? Pero ngayon, tinitingnan lang natin saan ba tayo, ano yung stand natin dito? Tayo ba yung nasa harapan, nasa kasunod, o nasa likuran kung tayo ay sasabay sa tinatawag nating kaunlaran? Batay sa sinabi ni Rizal doon ng ating pambansang bayani, doon sa Kabanata 53 na kanyang nilikha sa katauhan ni Piloso Potasio. So, ikaw ba ay sa kasunod, sa harapan o sa likurang bahagi? Isiwalat na natin kung batay sa iyong napili, saan ka? So, tingnan natin. Nakikita natin dito na kapag harapan ang pinili mo, gusto mong maging gabay sa pagbabago. Nandun ka sa posisyon na, ako, gusto kong maging gabay sa pagbabago. Ayoko sa kasunod kasi magpapatangay lang ako sa agos. Sasabayan ko lang kung ano yung nangyayari. It's either may pakialam ako o wala. Basta sasabay lang ako para lang nakikisakay ako sa bangka. At ang ikatlo, magpapakaladkad ka na lang ba? So, wala kang ginawa kundi magpahila pataas kung saan ka man dadalhin ng kaunlaran na yun. Kumbaga parang wala ka talagang pakialam. It is just like a candle na kapag ikaw yung nagsindi, ikaw yung nasa harapan, ikaw yung maggagabay doon sa liwanag na pupuntahan. Kapag ikaw naman yung katawan ng kandila, kung ikaw yung katawan ng kandila, o tipong ikaw lang yung nagpapatangay, nagpapatibay, pero maganda pa rin. Ikaw rin yung nagpapatibay doon para matatili yung paggabay. Pero kapag nawala ka doon ikaw yung pinakaluha nung kandila na yon, nagpapakaladkad, minsan nakakasira pa. So, tinitingnan natin yung anggulo na sana itong lesson na to ay nakapagbigay sa inyo ng konsepto na magising. Sana kung punto saan ako at ano ako,
kapag sasabay na ako sa kaunlaran, saan ko uumpisahan, paano ko uumpisahan? Ayan yung mga katanungan natin, ano. And then, sa huli, binibigyan natin ng pagkilala ang Tanggol Wika bilang pasasalamat rin para sa kanila dahil sila yung nagpanatili kung bakit naririto tayo ngayon at pinag-aaralan natin ang wikang Filipino sa mas mataas pa at lagpas pang pag-aaral. Kung bibigyan natin ng definisyon ng Tanggol Wika, ito ay isang alyansa na nabuo dahil sa pagkakaroon ng memo na inilabas ang CHED noong 2013 na siyang nagsasabing papaslangin ang wikang Filipino, papaslangin ang panitikan at lalabagin ang konstitusyon at dapat ay pinag-aaralan ang Filipino sa paaralan, dapat ito ay tinuturo pero at least may Tanggol Wika na siyang nanggising sa mga natutulog na diwa ng mga nasa CHED para paslangin, kitilin ang identidad natin bilang isang Filipino. So, yun. Ito ay iwan kong tanong sa inyo, kung tungkol saan nga ba yung konsultatibo, and kung ikaw ay nagbasa, ang sagot mo dyan ay ang tungkol sa CHED memo series of 2013, number 20, series of 2013. Ito ay napag-usapan, itong mga forum na ito ay talagang binigyan ng usapin at laban, pakikibaka sa pamumuno ni Dr. Dr. David San Juan ng DLSU. So narito ang ilang mga patunay na talagang ginamit nila ang kanilang kahusayan at pagmamahal sa bansa batay dito sa pakikipaglaban nila. At nagkaroon sila ng mga petisyon na siyang pag-uusapan natin sa timeline na aking pinasuri at pinagawa sa inyo. So, ito ay hindi pag-aangkin ng mga larawan at hindi pag-aangkin ng mga impormasyon, kundi pagpaliwanag lang para sa katuparan ng pag-aaral ng kontekstualisadong komunikasyon na nabuo bilang bagong asignatura sa kolehiyo dahil ang ilan sa mga asignatura ay binabana sa senior high school bilang tugon sa K-12. So ngayon ay ayan, nakikita natin ang patunay na talaga na nanatili ang wika Filipino ang pag-aaral dito dahil sa kanila. So isang maganda at pasasalamat po. Hatid ko ang pasasalamat para sa mga taga Tanggol Wika at ang mga taga kapatid na organisasyon na pag-aaralan maging ang mga paaralan na nagpatibay rito para manatili ang wikang Filipino, ang identidad ko bilang Pilipino at ang identidad mo bilang isang Pilipino. So hanggang dito na lamang ang ating discussion sa mga tanong na ito na bumubuo sa 5 pahina hanggang 7 ng module na ibinigay ko sa inyo. So muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam.